Maalala ba ninyo ito? Ito kasi ang umpisa niyan. Yung nawawala ang computer ni Cabral. Basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko may kopyan ito ang ICI. Opo. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pa lang mga computer ni Yusek Cabral. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Hindi ba kasama siya ng sunog dito yan sa Quezon City? Yung nasunog, baka ilan lang ang... Region 4 yung nasunog. Pero Hindi naman nasunog yung central office. Ganun ba? yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. A month ago yan, hindi nila pinansin or walang pumapansin sa sinasabi ni Kong Leviste, maliban na lamang sa ating mga hanay. Pero sa hanay ng gobyerno, akala nila magaganon-ganon lang nila kasi como mag-isa lang ni Kong Leviste sa hanay ng gobyerno ang nagsasalita, akala nila ay mapapatay din ang issue na ito. Hanggang sa naglabas si Kong Leviste. But the better question is, why is everyone else not doing this? And I'll just admit that many people are asking that I not release the list because people don't want, in many cases, the truth to come out. They want to keep the truth from the public. And I'm just doing what I'm doing now to get the truth to come out in a way that I think would be most acceptable to everyone, which is for the DPWH to do it. But I think there's so many people here in Congress saying that DPWH should release the list, and I happen to just take action and not just ask for it, but had been consistently working to get not just this list. I have lists also of the 2026 budget. I have lists of other budgetary allocations of the DPWH and insertions outside of the NEP, and it's something that I think is important for the public to do, and it's very interesting why not more congressmen are being asked why they are not doing the same. And it would have been good for Yusek Cabral to be the one to explain the codes in the list. Who is this and that? I would expect that the DPWH will address the clamor of the public to release these lists. And if they release them, at least I can corroborate that the list is also the one that I got and was not altered. And that I think it is, however, better that the DPWH be the one to release them first so that people will not question that it was altered by a third party. So, the moment na binanggit ni Kong Leviste ang pangalan ni Cabral na dapat siyang mag-explain or mag-release nito, ito ang sumunod na pangyayari. Of former Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Pumanaw na dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. The tragic fate of ex-Philippine Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Kamatay ni dating Secretary Maria Catalina Cabral patay matapos mahulog sa bangin sa Cannon Road. So, kung makikita ninyo ang sequence of events dito, abay talagang malinaw na meron silang pinagtatakpan. At sinundan pa ito ng Malacanang kung saan sinabi nila na walang basehan yung mga pinaglalabas ni Kong Leviste. Administration spokesperson Claire Castro says Malacanang will only respond to documents authenticated by the DPWH. Castro says anything else would be considered hearsay with no probative value. Nung naglabas na ng DPWH files o yung Cabral files si Leviste, ito po nilabas niya. Ano na naman ang sagot ng Malacanang? The palace, though, still casting doubt on how the congressman obtained the so-called Cabral file. Sabi po kasi ni Sec Vince, hindi po niya nakikita yung dokumentong tinutumbok ni Congressman Leviste. So, kung ano man yung Cabral files na ito, hindi po aware si Sec Vince kung ano ito. Sino ba talaga ang nagbigay?
Kasi yung Cabral file, sabi niya si Yusek Cabral nagbigay. So if he's preparing the same document as DPWH budget list, how come it was given to him or handed to him by Secretary Bonoan? So ngayon, ang gagawin nila ay sisiraan si Kong Leviste. Ngayon, ang ipinapalabas nila, paano daw nakuha ni Kong Leviste yung Cabral files. At sapilitan daw ito na kinuha sa opisina ni Cabral. Kagaya na lamang ng ipinalabas nilang CCTV footage na ito. Aming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak ng mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Ngayon, ang tugon ni Kong Leviste ngayon ay maglalabas siya ng email conversation na magpapatunay na hindi siya nagsisinungaling. Has clarified to the public that he was only pertaining to grant you access to certain documents limited to your district and not to the entire list or not to that entire collection of the DPWH documents. That is not true. The email that he sent pertains to the budget for the whole country, but the one that came from his office was 2026. But my email to him was the budget of 2025. And I'm also giving that email as a written evidence of discussions that we had outside of the office. And what I am saying is that after September 4, he later said, many people are asking that we not release the list to the public, and I am asking Secretary Dizon to explain who are the people that have talked to him not to release the list to the public. If he will not answer, I can also answer. So, ano ang sumunod na ginawa ng palasyo dito? Ethics complaint daw. Para nga sapilitan yung pagkuha po ng mga files mula po sa DPWH office po ni Undersecretary Cabral, ni Congressman Leandro Leviste. Yung pong mga nagsalita ng mga kawani, pwede yung imbitahan yan doon sa ethics complaint na pwede yung isampa laban kay Congressman Leviste. Kasi po mismo yung nagsabi, twice or thrice flatly denying giving any authority to Congressman Leviste. Ay pwede magreklamo ayon kay Ridon, pinakamainam anya kung ang mga taga DPWH na nakasaksi ang maghain. Well, nasampulan naman na nila itong si Kong Barzaga dito sa ethics complaint. Porket nagsasalita si Kong Barzaga laban mismo sa corruption. Barzaga. Honorable Kiko Barzaga is hereby recognized. Testing. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of order, Mr. Speaker. to bring Marcos Sr. to Point of order, Mr. Speaker. My punishment is only the beginning of our fight against the Mr. Speaker, may we recognize Chairman Abalos for the point of order. Okay, nakita ninyo kung paano nila sinusupil ang freedom of speech ng bawat isa sa atin. Ito congressman pa lang ito, no? Pero syempre, itong si Kong Leviste, hindi po yan natigil. Hanggat hindi pa ini-ethics complaint yan, magsasalita at magsasalita yan. Kagaya lamang nitong bago niyang inilabas na meron pala silang reward system. Iba, for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga bonus na nagkataon ay halos kasabay ng approval ng budget. Nung Oktubre din, dagdagan ko po, may 1.5 million pesos na ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget. At buwan-buwan, meron pong mahigit kumulang 1 million pesos per member. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Times 318, ito po ay mahigit 6 billion pesos. Ang MOOE budget ay itinaas ng 7.8 billion pesos. Kaya in
some ways po maaari nating sabihin na ang itinaas ng Kongreso para sa sarili ay napupunta balik sa mga nag-decide na itaas ang sariling budget. Kaya, I think through the parties. So may Christmas bonus? Kasi sabi ni Kong Erisi wala. Baka sa minority po wala. Kaya nga, ang panawagan ko, transparency. Ay hindi na mali ito. Pero dapat may transparency. Saan nyo na lang nakita? Saan ba galing? Ito po ay galing sa MOOE Fund. Opo. O, di ba? 1 million allowance pa bonus pa Christmas tapos aman pa. Sana all. Ngayon, dahil itinatanggi nila. Rin. Totoo po ba ito? Kayo po ba may nakatanggap po nito, Congresswoman? Wala po akong alam dyan. Dininay na po yan ni Congresswoman Swansing. Vehemently deny that statement. That's all I'm gonna say. Again, I have said that the House leadership does not influence or try to influence any particular congressman, any individual member of Congress to vote in a particular way or incentivize them in any way. And I know that is what my distinguished colleague was alluding. So, you can vehemently deny all you want. The more you deny, the more na maglalabas ng ebidensya si Kong Leviste. Kagaya na lamang ito. Leviste, isa sa publiko ang benepisyo ng mga kongresista kasi kayo, deny kayo ng deny. O nakita nyo naman anong sabi ni Kong Leviste, hindi ko tinatanggap yung sa akin. Pero nakita ninyo, meron talaga siya, nakapangalan nga sa kanya eh. Ayan po, nakapangalan sa kanya Leandro Antonio Ligarda. Patay tayo dyan, may ebidensya. Pero syempre, ayon sa kanya, hindi niya ito tinatanggap. Paano yan? Lalabas ang ebidensya laban sa inyo. Deny all you want. Pero malinaw ang ginagawa ng Palasyo at ng Malacanang at ng Marcos administration, babayaran ang dapat bayaran nila para pumanig lagi sa kanila, para kumahol para kay Marcos Jr. Kasi napakalinaw na meron namang korupsyon na nangyayari mismo sa kanilang lugar, kagaya na lamang nito. Ito naman ay balita ng Daily Tribune. Anong sabi? Project 28.46 million project. No bridge yet. Contractor ay link kay Marcos Jr. Nakita nyo naman, ang sabi nila completed. Pero wala naman. Pero nakita ninyo, hindi ito nasasama sa kanilang investigasyon. Umeksena din itong puno na ito. Napalibhasa, akala mo wala siyang corruption issue. But you have to study a little bit more siguro kasi hindi naman yung explanation niya yung totoo eh. What's the 150? Pumunta daw sa kanya somebody's assistant. Na I have 150 po rin para bumoto ka. Kalokohan yon. Ano yung study a little bit more? Study a little bit more paano mangurap? Kagaya yung corruption issue mo before. Mismong si yumaong former Senator Miriam Defensor Santiago ang nagsabi, ikaw ay the avatar of corruption. Ayan, nung ikaw ay DILG before, ano yung mga corruption na ginawa mo under Estrada administration? Na-link ka sa mga illegal transactions kagaya ng Motorola, Mahogany, at yung handcuffs deals. O, di ba corrupt ka? Tapos you have the guts na magsasalita, na mag-study pa si Kong Leviste. Na-study mo kasi kung paano mangurap. Well, kagaya nga ng nasabi na natin. Kaya nangyari ito kay Cabral dahil isa sa pinoprotektahan nila ay itong si Liza Marcos. Nakita nyo naman, may insertion din siya. Habang listahan ng proponents sa loob ng tinaguriang DPWH leaks,
may nag-iisang item na nakapangalan kay First Lady Liza Araneta Marcos na may project cost na 100 million pesos sa DPWH budget ng National Expenditure Program noong 2025. Nakalista sa ilalim ng OP ang proyektong ito na mayroon ding remarks na care of First Lady Liza Araneta Marcos with request letter from District Representative Faustino Ino D, ang 6th District Representative ng rehiyon at ang kasalukuyang House Speaker. Nakasentro sa construction ng isang alternate route sa northeast portion ng Cauayan City, Isabela. Ayon sa DPWH website, Setyembre nitong taon isinagawa ang bidding para sa nasabing proyekto. Nakita ninyo ang galaw nila? Sa halip na imbestigahan ito, ginagawa na nilang bullying or binubuli nila si Congressman Leviste. Well, maalala ko yung sinabi ni Percy Lapid, tama nga naman siya doon, ano ho. Kaya siguro siya itinumba eh. Sa mga susunod nating pagtatanghal, si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po. Nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ng mga hired killer. Yan na, nakapaligid. Kaya makikita na ninyo eh. Maaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan, mga kaibigan. Dahil nga po dyan, hindi nag-iingat eh. Alam nating hindi niya alam yan, di ba? Hindi niya alam yung nangyayari na yan. Mga kaibigan, katulad nitong si, ano yan? Well, agree ako doon sa naliligiran ng sindikato. Pero may dagdag tayo dyan eh. Kasama sila sa sindikato. Kaya hindi ako agree na hindi alam ni Marcos Jr. Kasi meron na yang gentleman's deal. According sa kanilang interest na mapapala kapag ito ay pinayagan nilang gawin. Kaya nga nagsipagbalikan ng mga adik, nagsipagbalikan yung mga smugglers, nagsipagbalikan yung mga kriminal. At tayong mga pobre, kawawa, tayo nabibiktima ng krimen kaliwat kanan, nabibiktima ng korupsyon. Tayo po ay gutom, sila po ay busog. Male-maleta pa.